Phoenix Army, you gotta showcase them what they can do. Onyx mag-ingat! Buhay na buhay! Para naman sa TNC! TNC always right! Ganun pala yun, Sean. Maraming salamat. Burrito, Obi. Kayo na nga to. Isang team na naman ang mamamaalam ngayong gabi dito sa ating semifinals bout between TNC Pro Team and Onyx Philippines. Sino kaya ang mananaig sa ating game number 1? Punta na tayo sa Land of Dawn. Pare, kanina nakita na natin ang pinakauna nating M7 representative, pero malayo-layo pa ang tatahaking landas ng dalawang teams na ito. Mabigat ang pinagdadaanan ng dalawang kupunan na ating pinag-uusapan na Onyx Philippines. Gusto nilang depensahan yung titulo na napunta sa kanila nung nakaraang taon, and TNC gusto nilang patunayan na itong bagong variant na meron sila ay mapalag hanggang M7. At nakita natin kung gaano nga ba kalakas ang TNC Pro Team kahapon. Biruin mo, napadala nila ang Aurora Gaming all the way to a game number 5. At ngayon naman kakalabanin nila ang defending M-Series champions ng Onyx Philippines na hindi naging maganda ang simula dito sa playoffs, getting swept by Team Liquid Philippines na kanina-nina lang din ay natalo sa Aurora. Oo, isipin mo yun kung gaano talaga katindi at kalakas ang Aurora Gaming. Pero talagang may mga nilulutong pagbabawi ang Onyx PH at TNC. Siguro balikan natin yung naging performance ng TNC at Onyx Philippines yung regular season. Kasi alam mo ba, walang naipanalong serye ang TNC against Onyx. Nako, at mukhang dito na nga ang bawi, no? Buti nga nakapasok pa ng playoffs ng TNC Pro Team on the 5th seed. May chance pa nga na mapanganib sana, pero again, doon sa mga computations na nanggaling sa regular season ay nakita naman natin na yung sapat ang kanilang naging performance para makaabot dito. So far, napakatahimik po ng ating laro. Magdadalawang minuto na at wala pa rin tayong nakikitang malalaking exchanges. So far, hinihintay natin na may isang team na mag-engage. Saktong-sakto, no, lalabas na rin ang pinakaunang bagong. Mukhang dyan puputok ang ating laro. May mga visual arrow na naman na pinapakonekta dito sa Super Prince. So far ay hindi pa ito tumatama at naaayon doon sa galawan ng Onyx PH. Magpapa-level 4 na rin si Benny. Ngayon ay si Brusco ay nag-aabang doon sa left mid. And papwesto na rin ang Onyx PH para simulan at kunin. Wow! Mabilisan ang unang pagong na laban na to. Napakabilis na pagkuha ng pagong para sa Onyx Philippines. At mukhang walang mahanap na trade ng side ng TNC Pro Team. Yan ang literal na libreng pagong ang kanilang nakuha. Libre na, free buy, yun talaga yung nangyari dito TNC Pro Team, sabi mo nga, kailangan nilang humanap ng paraan. Though hindi pa naman ganun ka-impactful yung ganung klaseng, yung objective na kanilang nakuha. Pero kasi ang mahirap dito yung XP tsaka gold na nakukontribute ni Kiko. Tinan mo naman, dalawang level na kagad yung naging gap ni Zaida against, ni King Kong against, Zaida against King Kong. Oo, tsaka hinihintay din natin yung items para dito kay Lancy. Kasi kung titignan natin yung composition ng TNC Pro Team, umaasa talaga kay Lancy in terms of damage per second, yung tinatawag nating DPS. Dahil nga naka-double fighter lineup sila. I think this is the first time na makikita din natin ang X-Borg sa gold lane ngayong araw na ito. And to be fair, napakagandang pick nito against a CC gold lane na madalas itong matchup na to yung nakikita natin sa XP lane dati. Buti nga nabanggit mo, kasi again, ang hirap din kalaban ng isang X-Borg. Counter din niya. Yung makunat na hero, pero makumalit kayo ng Vision Arrow. Nagamit din rin yung Revitalize. Tuloy-tuloy ang burst. Zaida ngayon, naghahanap, naghahabol pero nandun yung Tsunami Slam. Brusco ay matras. Hindi na Vision Arrow, pero si Sikale Rice kasama na rin. Lalapag ng Abyssal Trap. Pero walang magiging casualty sa naging tagpo na yun. Palitan lamang ng battle spell para sa pares na kupunan. Kala ko magkakaroon na tayo ng first blood. Grabe. Alam mo, I just want to say, Onyx Philippines, isa yan sa mga pinakamabilis maglaro. Alam natin yan. And TNC Pro Team led the league. Number 1 sila sa first blood ratio. Week 7 and Week 8. At ngayon napapasok tayo in a playoff game. 4 na minuto, wala pa rin nagbibigayan. At si Lancy ay mabibigyan lamang ng bahagya dito sa mid. Pero mukhang magbabago ang lahat ng yan dahil 10 segundo na lang ay lalabas na ang pangalawang pagong ng ating laro. At nakapwesto na nga dito si Chakdo. Pero si Brusco ay nandyan din lang sa gilid. Sino kaya makakalamang sa teamfight na ito? Ayan na, sumugpupeso na rin ang Onyx PH. And yung Abyssal Arrow ay pipilit lamang patamain. Pero napagamit na rin ata ng ultimate AOG. Walang timaan, pero si Prince ay may ipit. Gusto siya nakitilin yung buhay din pero hindi sapat. May Abyssal Trap, hindi rin sapat yung damage doon. Pero tatalo namin yung Tsunami Slam. Ito si Brusco, pasok din ang mga miyembro dito ng Onyx PH. At si Kelo ay nakakuha na kill. Ay, si Chakto ay masyado rin malalim. Napatay siya doon ni King Kong. This time si Kirk ay sasama na rin. Pinaghahampas na mga miyembro dito ng TNC
TNC habang Yoyo naman para kay Kelra. Atras muna sila dito at libre na naman ata muling pagong para kay King Kong. That is it. Turtle secured para sa side ng Onyx Philippines. Napakaganda na sana ng huli ng TNC Pro Team. Nag-flicker in si Trimar para dito kay King Kong at na-taunt din ni Chakno. Pero kinailangan nilang tignan si Kelra doon sa kanilang frontline dahil napakasakit na nga ng CC na ito. Looking at our gold difference natin ng BPI ay may kalamangan na nga na 700 gold dito si Kelra against Benny QT. Oo, yun yung mahirap dito Kaya lang, nabasag na naman yung Piraga. For Benny QT, ito yung magiging kalbaryo niya Every time na wala siyang Piraga armor, para siyang kuting dito na kailangan mo nang kumapit, kailangan mo nang umiwas. And tatapang lang yan kapag bumalik na uli yung kanyang Piraga. Pero opening kasi sa Onyx yun no? Oo, opening na opening talaga kasi napakaliit din lang ng buhay. The moment na pumutok yung Piraga armor, yun na talaga yung oras para bigyan dito si Benny QT. At ngayon na pumapasok na tayo sa ating 6-minute mark ay may lamang ng 1,000 side ng Onyx Philippines. Pero makakapag-farm pa naman ang TNC Pro Team sa loob ng kanilang jungle. Pero ito yung medyo kinakatakot natin kasi habang tumatagal ang larong ito ay mas lalo lang nakakapag-farm si King Kong on this Yi Sun Shin. At alam naman natin yan ang gustong mangyari ng Onyx Philippines. Oo, 2-level gap na rin itong si Zaida against King Kong. Kung maaalala natin, meron na nga mga bagong mga mga records din sa mga maagang pa level 15 and isa si King Kong sa mga humawak ng matagal na panahon ng mga records na yun. Para mga 9 minutes lang, level 15 na siya. Kahapon, naalala ko si Carl TZ, 8 minutes and 55 seconds ata, nag-level 15 na. Oh, wait Pero lang! naibalibag si Trimar, mabilisan lang talaga. Kumitil na naman ang buhay si King Kong. At dito na nga ata mahahawakan ng Onyx Philippines ang lead nila. Makakahanap na naman ang kill doon sa may bandang ibaba. May flicker pa naman si Trimar. Pero mukhang hindi pa niya gagamitin na yun. Titipi rin para dito sa upcoming turtle fight. This is the last turtle of the game. At dahil nga sa Expanding Rivers ay maaga ding makakabalik at makakaresponde ang mga miyembro ng parehas na kupunan. At pepuesto na nga dito ang side ng TNC Pro Team. Pero agara naman itong marireclaim ng Onyx Philippines. Okay, hawak na muna sila dito. Yung left bush ay kontrolado na ng Onyx PH. Pipilit si Chakno. Walang tinamaan yung kanyang taunt. Si Trimar ilalapag na yung kanyang bravest fighter. Dancing with a burst. Natama yung Bisel Araw. Kakaganda naman si Super Friends. Pero si Zaida naman na nagwagi. King Kong ay masyado atang malalim at naiipit ata siya. That's it. Hindi meron siyang traceless. Ngayon si Bruce Wayne tumalo na. Gagamitin yung kanyang Tsunami Slam. Sino kanya nakahuli? Si Zaida. Pero buhay pa rin si Zaida dito. Makakatakas. Kirk ay hinabol na rin. Finals na sila. Bitawan ang baba ng buhay dito ni Chakno. Pero nabitawan niya at nagamit yung kanyang conceal. Kaya lang kumonekta na naman. That crucial Vessel Arrow from Super Friends ay papatayan si Benny. At nagiinit na nga ang Super Family. Nakahanap ng mga angulo si Kirk. At nakahanap din ng angulo dito sa Stream Ortiz. At si Kirk naman ata bibig niya pero final slash. Hindi sapat ang buhay niya. Dahil papasabugin din ni Zaida with electrifying beats. Men, Onyx Philippines pa rin ang may hawak ng ating gold lead. At mukhang makakatori pa nga si Kelra sa taas. Yun na, pinabayaan na ni Keller dito at sasama na rin siya sa kanyang kupunan, sa kanyang mga super fam. And ngayon ay pa 8 minuto na rin pala. Pero may plano ata ang TNC. Tatakas na rin dalawang dash dito Super Prince. Uy, natali. Sa araw, hindi kumonekta pero natali na rin. With that ultimate from Kelra. Masakit yung burst. And masakit din yung binibitawan dito. Kelra ay pinasok na ni Zaida. At napatay na ng ganun-ganun. Medyo na pasobra ata si Kuya Mokelra. Kamunti ka niya makuha si Lancy pero naging sapat naman yung dash mula sa King's Darkening. Yun nga lang, no, yung curtain call na nanggagaling dito kay Kelra, hindi pa gaano ka-update. Yeah. Nandun naman yung sustain, but again, si 3v1, isa dyang hindi talaga natin makikitang mabubuhay ang isang CC without the vengeance. At nasilip na nga natin sa Infinix in-game equipment na inuna ni Kelra ang Hunter Strike matapos ang War Axe. Oo, and actually mahapdi na yan kung ikaw ay normal na mamamayan lang nung namatamaan dito. Pero kasi yung lineup din dito ng TNC, lalo na itong hero ni Chakno na masasabi ko na isa sa mga best hero niya this season 16. Gustong-gusto niya yung ganyan, yung niyoyoyo siya kasi napupuno lang yung stock niya, pakahampas lang niya. And sulit na sulit yun sa balik ng buhay niya, di ba? At saka yun talaga ang pinakahinahanap niya. Pero mukhang si Trimar ay nahanap na naman ni Mr. BJ Paro na nakakaileya ngayon. Ben, hindi man lang nakapindot ng attack button doon Talagang lumagapak sa sahig itong si Trimar. Ngayon, Lord is up for grabs. Pwedeng simulan. Si Kelra sinuna rin itong si Chak. Hindi
hindi rin makalapit yung ilan sa mga miyembro ng TNC ha. Mukhang agawin naman ng side ng TNC dito, pero si Benny Cutie ay sasabog agad doon. Nice final slash mula dito kay Kirk at itutuloy pa niya. Laban na ito. Ako kumunik na rin ng Diesel Arrow habang si Benny Cutie ay nasa likuran. Papasok ni Zaida! Kirk. Masyado tatamalive. Zaida, reverse itong si Kikong. Pero nandun yung pressure na maibibigay ng Onyx PH. Kelra with a double. Pwede na sila magbasag ng Torre sa gitna at yung Lord sinusolo na dito ni King Kong ha. O grabe yung super family doon. No? Kala natin ay nakalumang na ang side ng TNC Pro Team. Pero dahil nga sa sustain na hawak dito ni Kelra, kahit napuputok ka ng electrifying beats, ay bumabalik din ang kanyang buhay. That's going to be the first Lord secured para sa side ng Onyx Philippines. Ibig sabihin yan ay majority ng mga early game objectives natin ay nakontrol ng super family. Men, sa kabuuan ng 5 minuto ng larong ito, yung early 5 minutes natin, napakatahimik, no? Parang tag-isa lang ata ang namatay pero biglang bumulusok ang Super Pam. Nakakuha na sila ng sunod-sunod na kills. And si King Kong papunta na rin sa kanyang next item. Available na rin pala yung Malefic Roar niya. Naku po. Napakasakit na ng Yisun Shin na to. In fact, 2,000 ang kanyang kalamangan against Zaida. Wow. Nasilip natin yan sa Infinix in-game equipment. At bukod pa lamang dyan, 90% kill participation para kay King Kong. Napakalinis ang laro ng Onyx Philippines. At sa ngayon, TNC Pro Team on the defending end. Meron pa namang Holy Shields doon sa may bandang itaas at ibaba. Kaya naman panigurado ay kaya pang dumepensa ng TNC Pro Team. Huwag lamang mauubos kung sakaling mag-teamfight. No, kayang-kaya nilang depensa nito. Kerra ay umabante na rin. Brusco, nag-a-attempt siya sa kanyang talon. Pero ready ang TNC Pro Team. Binabagalan na muna ng Onyx PH. Kinuha na muna nila yung mga objectives na malapit sa kanila at pwede nilang kunin. Oo, makakadepensa pa naman pero mukhang tama naman ang Vessel Arrow no Super Prince kay Lancy pero si Chakno delikado Ayun na, napa-AOG din. Kung napilitan na rin si Trimar na tumulong, Zaida ay umaatras na. Kera dito ay maabate din naman ng bangka! Itong si Trimar, pero aatras na rin muna. Duguan ang mga miyembro ng TNC Pro Team. Grabe ang Onyx dito Oo, hindi na nga pinapalabas ng base. Quarantine muna para sa TNC Pro Team. Nagpapaulan ng pana dito si Super Friends. Pero mukhang susubukan namang umabante ng TNC Pro Team. Sapat naman ang kanilang firepower kung sakaling gusto nila mag-teamfight. Kailangan nga lang ay hindi agad mapitas si Lancy dahil sa kanila umaasa. Kay Lancy umaasa ang TNC in terms of DPS. Oo, parang lugi din sila dito pagdating sa Rich. Kumbaga sa boxing pre, may length advantage dito ang Onyx PH kasi pang malayuan din ang mga atake nila habang ang TNC Pro Team medyo mid lang Di ba? Kasi yung Lunox masasabi ko parang mid-range din lang yan no? Medyo melee pa nga. Melee, oo. Para lang dun sa kung gagamitin mo pang damage yung light. So far, no, makikita natin sa ating jungle lane difference ay talagang lumalayo na nga ang disparity ng gold para dito kay King Kong at pati na rin kay Zaida. And ito naman talaga ang makikita nating madalas kapag Yisun Shin ang ating pinapanood. Grabe talaga mag-farm yan. In fact, level 15 na nga si King Kong. Kanina pa, naghahabol pa rin dito si Zaida. In terms of map control, ay kontrolado ng Onyx Philippines 70% ng ating mapa. Oo, hindi lang dahil busag-basag yung busag tuloy. Basag yung mga tore dito, kundi dahil din sa Mountain Shocker at yung mga traps. Ayun na, pumaligta na naman yung Vissel Arrow. And nararamdaman na pa unti-unti. Pero 1/4 yung damage ng Abyssal Arrow na may trap. Look at that. Tsaka iba pa yung flicker threat dito ni Kirk. Oo. Pag naglalakad si Kirk sa harapan mo ng ganun with the Abyssal Arrow already landing, parang nararamdaman mo na may nagbabadyang final slash. The for TNC Pro Team, no, wala pa namang nawawalang inhibitor turret. Yung ibig sabihin yan ay pwede pa silang pumalag sa Lord fight na ito. Hindi naman nila kailangan isipin kung tatagal ang sayaw, pero mukhang hindi na isasayaw pa ng Onyx Philippines ito. Wala na, hindi na nila rin ipipilit. And naisip na lang nila dito na kaya naman ang kanilang lineup. And medyo bitin pa rin kasi sila sa damage. If ever na magkukunti sila at baka mapasama pa. Di ba? Baka maubos pa sila dun sa sa pagpinilit pa nila, di ba? Oo, literal na tiis pogi muna para sa TNC Pro Team. Yeah. At sa pag-check naman natin ng ating Infinix in-game equipment, ay sapat naman siguro ang tankiness na mayroon dito si Trey Martisi, pati na rin si Chakno para mag-survive sa front lines ng Onyx Philippines. Pero hindi rin ganun katagal kasi tandaan natin, tumutunaw ng tank ang isang Kalea or CC pick na hawak ni Kendra. Makati-kati yan. Talagang kailangan iwasan ng TNC na maipit dyan sa isang Kalea. Ngayon, ang dami nilang minigame dito, pre. No? Isipin mo, ang dami mong iiwasan. May Lord, andun si King Kong, may mga Abyssal Arrows pa, yung Flicker Final Slash ni Kirk. O yung flicker talon din ni Brusco dito, Diba? ay pwede rin kailangan bantayan.
Kaya naman Trimar, magbe-bravest fighter na agad, kakabit kay Lancy. Agarang mapapalight dito si Lancy at magbaback muna. That's one inhibitor, turn it down doon sa may bandang ibaba. Tubos na rin ang bravest fighter dito ni Trimar. Inuunti-unti ng Onyx Philippines. Surgical ang approach para sa Onyx sa push nila dito. Sobrang ginagamitan nila ng taktika ito. Hindi nila i-force at hindi ipipilit. Doon sa may bottom, sabi nila may wave pa naman kami sa top and mid. Tingin ni Kirk. Tatlo yung naabutan ng final slash at natunaw isa-isa. Pagsakagad si Trimar. Andun na rin yung Tsunami Slam. Kailangan naman ito si Trizaida. Si Keira ay nakaibabaw na rin. Ngayon naman ay si Super Prince ay sumisilip-silip din. Lapag lang ng lapag ng Abyssal Trap. Pero grabe yun na 3-man final slash. Pare, nung nakita ko si Kirk doon sa may Infinix, nakatayo siya doon sa Alam may mo na eh. Infinix, pare. Ang gulo na yun para sa final slash at nagamit. Oh my God! Dati na maapan ng Abyssal Arrow. Hindi nakapag-react No way. dito si Benny Cutie. Kumonekta na naman yung Abyssal Arrow. Ngayon si Zaida pipilitin lang i-clear na mabilisan yung kanyang yung wave dun sa may top. Pero abot pa siya. Hinahabol ni Gingung dun sa may likod. Pero sabi niya hindi ko napapansinin yan kasi Torre ay nakasilip na rin! And Jackno ay tutumpa! At ang Onyx Philippines kukunin na ang Game 1! Dominating victory para dito sa Onyx Philippines in game number 1. Mukhang nagising na ang mga Leon.